Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. DA posibleng magdeklara ng food security emergency bunsod ng mataas na presyo ng bigas. PBBM pinasisiguro ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa DOH. PIDEA at BOC nasabat ang mahigit 40 milyong piso na halaga ng cocaine sa NAIA. Higit 100 imahe ng Santo Niño tampok sa 2025 Panaog Exhibit sa Pasay City. At ilang Filipino cyclists humakot ng medalya sa Thailand Mountain Bike Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ng PhilHealth dahil inanunsyo nito ang pagtataas ng benefit package kada buwan sa loob ng 3 taon. Narito si Francis Riudique para sa detalye. Sa isang pagdinig ng Committee on Health and Demography sa Senado, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magpapatuloy ang pagpapataas o pagpapalawak ng benefit package para sa mga miyembro nito. Ayon kay PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma Jr., nakalatag sa ahensya ang kanilang 3-year plan. Sa ilalim umano nito, madaragdagan ang benefit package ng mga miyembro ng PhilHealth kada buwan sa loob ng 3 taon. Dagdag pa niya, sapat ang pondo para dito sa kabila ng kawalan ng subsidiya mula sa gobyerno. Aniya, kukuha ito mula sa naging investments ng PhilHealth at mga reserbang pondo. Matatanda ang sinabi din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mababawasan ang benepisyo sa PhilHealth kahit walang matatanggap na subsidy mula sa gobyerno. Samantala, malapit na umanong mabayaran ng pamahalaan ang mga denied claims ng PhilHealth sa mga ospital at iba pang medical facilities. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr., ang Office of the Corporate Counsel ang nagkumpirmang babayaran na ito. Mapapabilang din umano sa mga mababayaran ang mga na-deny na claims kahit na late na ang pagsumite nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsasagawa naman ng investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng insidente ng pagtaboy ng isang sekyu sa estudyanteng nagtitinda ng sampagita. Francis Riudique nagbabalik para sa ulat. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng parusa ng security guard sa isang viral video na pagtataboy nito sa isang estudyanteng nagbebenta ng sampagita. Makikita sa video ang pagsira ng sekyu sa sampagitan ng babae. Bukod dito, nagawang sipain ng sekyu ang estudyanteng ito. Kaya naman ang babae, hinampas ang lalaki gamit ang kanyang nasirang sampagita. Ayon sa Philippine National Police, maaaring mapatawan ng suspensyon at pag-revoke ng lisensya ang naturang security guard. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Yudisan Golchano, kasalukuyan ng nagsasagawa ng motu proprio investigation ang PNP Civil Security Group. Aniya, kasama sa investigasyon ang kinabibilangang security agency ng security guard para pag-aralan ang posibleng paglabag nito. Sa isang pahayag ng naturang mall, kinokondena nito ang aksyon ng security guard, kaya naman agad itong tinanggal sa trabaho. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naalarma ang Commission on Population and Development o CPD sa pagtaas ng kaso ng pagbubuntis sa kabataang 15 taon at pababa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas na mahigit 3,000 o 6.6% ang mga nanganganak sa edad na 10 hanggang 14 na taon mula sa naiulat noong 2019. Ayon sa CPD, ang nakakaalarmang insidente ay nangangailangan na ng agarang aksyon at binigyan din ito ang pagbibigay ng komprehensibo at age-sensitive na sexuality education upang matugunan ang issue.
Posibleng magdeklara naman ng food security emergency ang Agriculture Department bunsod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ito manong resolusyong inihain ng National Price Coordinating Council o NPCC dahil hindi bumaba ang presyo ng bigas kahit na bumaba na ang taripa nito. Sinang-ayunan naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mungkahing ito ng NPCC. Hinihintay na lamang ni Laurel ang buong resolusyon bago ito iakyat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ating ulat panahon, apektado ng shear line ang mga rehiyon ng Bicol, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Samantala, kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng easterlies naman ang asahan sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at natitirang bahagi ng bansa. Habang amihan naman ang nagpapatuloy sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. PIDEA at BOC, nasa batang milyong pisong halaga ng cocaine sa NAIA. PBBM, pinasisigurong magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa DOH. DA, patuloy ang inspeksyon sa merkado ng tamang presyo ng pangunahing bilihin. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Health o DOH ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan at paabutin ito lalo na sa mga Pilipinong nasa malalayong lugar. Nakatanggap ng mahigit 200 bilyong piso ang kagawaran, pinakamataas na natanggap ng DOH sa kasalukuyang administrasyon bilang pondo para sa serbisyong pangkalusugan. Arestado ng Bureau of Investigation o BI ang mga natitirang 29 na dayuhang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers sa Cavite. Ayon sa operatiba na inaresto sa Silang Cavite ang mga dayuhang Chinese at Vietnamese na siyang papatawan ng deportasyon habang sila'y blacklisted na sa bansa. Ayon pa kay BI Commissioner Joel Viado, katuwang nila ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa isasagawang investigasyon. Patuloy din ang pagsasagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture o DA sa mga piling merkado sa bansa upang busisiin ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Kaugnay ng ahensya ang Department of Trade and Industry o DTI upang siguraduhing mapapanatili ang tapat at maayos na kalakalan sa bawat pamilihan. Pinapanatili ng ahensya ang nasabing inspeksyon upang mabantayan ang galaw ng presyo at masimulan na ang pagpapatupad ng 58 piso kada kilo ng bigas. Sa ibang balita ay nakipag-ugnayan ang kilalang online travel platform na Klook sa Department of Tourism o DOT upang suportahan ang kampanya nitong Love the Philippines. Formal na inilunsad ang kasunduan kung saan labis na nagpasalamat si Tourism Secretary Cristina Frasco at magkakaroon na umano ng maraming rason ng buong mundo na mahalin ang ating bansa. Mula naman sa programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Walang Gutom Kitchen ay nakapagserbisyo na ito sa higit 12,000 individual na nagugutom kung saan tinutugunan din ito ang food wastage sa bansa. Narito ang buong balita. Matapos na ilunsad ang programang Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong nakaraang taon, ika-16 ng Disyembre, ay umabot na sa mahigit 12,000 individual ang napagserbisyohan nito at higit 14,000 pagkain naman ang naihain.
Sa isang araw ay layo ng programa na makahain ng pagkain sa 600 individual magmula almusal hanggang tanghalian. Hindi rin strikto ang panuntunan ng DSWD dahil bukas ito para sa lahat ng mga nagugutom, anuman ang estado sa buhay. Lahat po ng ating pumupunta sa kitchen ay binibigyan po natin ng libreng pagkain. Pwede pong bumalik. Actually, meron po kaming tinatawag na repeater, return, kumain sa umaga, tapos kakain din po ng So wala po tayong prohibition regarding that. Pagdating naman sa mga donasyon ay tanging pagkain lamang ang tinatanggap nito at hindi pera. Pwede po yung ating mga pack meals or cooked food na tinatawag. Pangalawa po, pwede rin po tayo tumanggap ng mga ingredients o yung mga raw. And also, yung pong ating tinatawag na mga canned goods, no, na pwede pong isama sa pagluluto. Sa umaga ay handog nito ang macaroni soup at noodles o hot meals kung tawagin, habang kanin at ulam naman sa tanghali, kung saan dito rin pumapasok ang mga donasyon mula sa mga pribadong sektor. Nilinaw ni DSWD Social Technology Bureau OIC Division Chief Jason Owabel na ang mga donasyong pagkain ay masustansya at hindi pagpag. Bukod sa pagbibigay ng pagkain ay handog din ito ang buklod at gabay session para sa mga bata na naroroon. Meron po tayong mga social workers and development workers na kung saan nagpapacilitate po ng mga activities para po sila ay magkaroon ng additional na kaalaman at magkaroon ng interaction habang sila po ay nasa walang gutom kitchen. Ibinahagi rin ni Owabel na tinitingnan ngayon ng ahensya ang pagpapalawak sa serbisyo sa pamamagitan ng implementasyon ng mobile kitchen. So yung pong ating present kitchen, ang titingnan po natin dito, eventually, ito po yung ating magiging central kitchen na kung saan dito po yung, sabi nga, dito natin lulutuin at maipaabot doon sa mas iba pang mga lugar dito sa National Capital Region through possible yung ating pong mga mobile kitchen. Bukas naman ang walang gutom kitchen araw-araw kabilang na ang mga panahon ng holiday sa Nasdaq Building, Pasay City. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananatiling alerto rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon ng mga residente na naninirahan malapit sa Bulkang Kanlaon upang maiabot ang sapat na tulong na kakailanganin. Panoorin. Hindi lamang pumaagap, mapagkalinga, pero dapat din sapat. Dahil nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado ng Bulkang Kanlaon, ay ipinag-utos ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang patuloy na distribusyon ng tulong sa mga residente na apektado roon. Base sa datos na ibinahagi ng DSWD ay nasa mahigit 46,000 katao ang naapektuhan sa rehiyon ng Western Visayas at Central Visayas. Higit 12 pamilya sa mga rehiyon ito ang naitalang apektado at 27 barangay. Samantala, 10,000 individual naman ang kasalukuyang nananatili sa loob ng mga evacuation center, habang 7,000 mahigit naman ang nananatili sa labas. Nasa 8 milyong piso rin ang kabuang halaga ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na naipamahagi. Sa kasalukuyan ay nasa mahigit 70,000 family food packs o FFPs na ang naipamahagi, habang 11,000 mahigit naman sa non-food items. Ang DSWD naman po ay nakahanda rin, may mga stockpiles pa tayo na matatagpuan in strategic locations across the country. And nasa mahigit 2.1 million ang national stockpile po natin. At yan ay nagkakahalaga ng mahigit 1.5 billion pesos. Nakakuha naman ng suporta ang DSWD mula kay Senador Joel Villanueva para sa procurement ng mobile kitchen na gagamitin sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad o sakuna. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nahuli ng Bureau of Customs o BOC ang mga ipinuslit na kontrabando sa isang bodega sa Pasay City. Base sa operasyon, ang nasabing kontrabando ay naglalaman ng mga pekeng produkto ng luxury sneaker brands na lumalabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Intellectual Property Code. Ayon pa kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio,
sisiguraduhin ng ahensya na mabantayan ang bansa sa pagsugpo ng mga kontrabando. Kakasuhan naman ang mga individual na sangkot sa nasabing pamumusilit sa Maynila patungong Pasay. Sa kaugnay na balita ay nasabat din ng BOC sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang higit sa 24 na milyong pisong cocaine. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Bilang bantay seguridad sa bansa, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang ilegal na droga na natagpuan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kamakailan. Ang nasabing droga ay nadiskubreng cocaine ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na may timbang na 4,574 na gramo na nakasilid sa isang bagahe mula sa pasahero mula sa bansang Ethiopia. Matapos nito, agad naman itinungo sa PDEA ang nasabat na droga para sa inquest proceedings at paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, ang nasabing cocaine ay nagkakahalaga ng 24 na milyon at lampas 200 at 40,000 piso. Pahayag naman dito ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, tinututukan ng ahensya ang kanilang tungkuling panatilihin ang kaligtasan ng bansa sa pagsugpo ng smuggling. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Higit 100 imahe ng Santo Niño tampok sa 2025 Panaog Exhibit. Libreng transport cards, peke ayon sa DOTR. Ilang Filipino cyclists humakot ng medalya sa Thailand Mountain Bike Cup. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Mga ka-GNN, mag-ingat po sa pagpipindot ng mga link online dahil itinuring peke ng Department of Transportation o DOTR ang pagkalat ng libreng transport card kapalit ng pagpindot sa isang link. Narito ang detalye. Napag-alamang peke ang isang Facebook page na nagngangalang Transportation in Manila matapos na matuklasan ng Department of Transportation o DOTR ang pag-aalok nito ng libreng transport cards gamit ang pangalan ng kagawaran. Ayon sa nasabing post, mayroon itong alok na libreng beep card bilang parte ng ika-126 na anibersaryo ng DOTR. Kinakailangan lamang umano pindutin ng Apply Now para makuha ang libreng sakay sa loob ng 1 taon. Nilinaw naman ng DOTR na ito'y walang katotohanan at binalaan ng publiko na mag-ingat sa pagpindot ng mga link online dahil maaaring manakaw ang personal na impormasyon. Pinag-iingat din ito ang publiko sa pakikipagtransaksyon at inabisuhan na tumutok lamang sa opisyal na communication channels nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Opisyal na pong nagbukas nitong Huwebes ang exhibit para sa mga imahe ng Santo Niño sa Cuneta Astrodome bilang bahagi ng aktibidad para sa kapistahan ng Poon. Ang kaganapan panoorin mula kay Princess Pedro. Sa pagbubukas ng Panaog o Santo Niño exhibit sa Cuneta Astrodome sa Pasay City nitong Huwebes, ay tampok ang higit 400 imahe ng Poon ng humigit kumulang 600 exhibitors mula sa lungsod at iba pang karatig na lugar gaya ng Bulacan at Cavite. Ang ribbon cutting ceremony na isinagawa ay isang hudyat ng pag-uumpisa ng Festival ng Pitseñor sa lungsod kung saan pinangunahan ito ni Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano kasama ng ilang opisyal ng lungsod, gayon din ng mga hermano at hermana na magsisilbing kinatawan para makibahagi sa pamamahala ng Fiesta del Santo Niño 2025. Ito na ang ikatlong taon na bumisita ang Santissimo Nombre del Niño Jesus sa Pasay City na siyang lubos na galak na tinanggap naman ng alkalde. Ayon kay Mayor Rubiano, kadalasan na pribado ang pagsasagawa ng kapistahan ng Santo Niño. Ngunit dahil sa ang kanilang pamilya ay deboto ng Poon, gayon din na ang mainit na pagtanggap ng mga deboto sa Santo Niño,
siya ay nabigyan ng pagkakataong mamahala sa kapistahan. Nung 3 years ago, nung nilapitan nila lang ako na kung maaari nga daw matulungan sila at matuloy ang mga kapistahan, in-offer ko agad ito. Sa tingin ko, yung basihan, baka sila din ang nag-isip yung kongregasyon ng Nombre Jesus, kaya napili naman na ako ang mapuntahan at makapisa. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Rubiano kung bakit mahalaga at isinasagawa ang exhibit ng mga Niño Jesus. Para ang ating pananalig sa ating Panginoon ay lalong tumatag at matuto pa ang iba pa na mas maengganyo natin na talagang maramdaman nila ang pagmamahal at ginagawa ng ating Santo Niño sa buhay. Samantala, matapos ang ilang araw na pamamalagi ng imahen ng Santissimo Nombre del Niño Jesus sa Pasay City Hall, ay inihatid na ito sa Astrodome upang doon mamalagi hanggang matapos ang durasyon ng kapistahan. Pagdating ng puon ay sinagawa rin ang unang misa novena para sa kapistahan ng Santo Niño. Bukod sa exhibit, ilang mga aktibidad din ang dapat na abangan sa mga susunod na araw ayon kay Rubiano, gaya ng araw-araw na novena at ang Grand Procession sa ika-26 ng Enero. Samantala, bukas ang exhibit ng mga imahe ng Santo Niño simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at magtatagal hanggang sa ika-24 ng Enero. Sana po, pamasyal po kayo dito, makikita nyo ang iba't ibang Santo Niño na talagang ginagayakan ng mga deboto at naniniwala na talagang magbibigay ng mga blessings, unity at pagmamahal sa ating pamilya at sa buong bansang Pilipinas. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Alinsunod sa napipintong rehabilitasyon ng EDSA sa mga susunod na buwan, ay inirekomenda ni MMDA Chair Romando Artes sa Pangulo na i-adjust ang working hours ng mga empleyado ng gobyerno upang makatulong sa paggaan ng daloy ng trapiko sa Metro Maynila. Princess Castro nagbabalik para sa kabuang detalye. Suportado ng lungsod ng Pasay at San Juan ang rekomendasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng work time adjustment ng mga National Government Agency o NGAs. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, ang adjustment hours na 7 a.m. hanggang 4 p.m. na trabaho ay makatutulong maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko, partikular sa napipintong rehabilitasyon ng EDSA. Bilang suporta sa rekomendasyong ito, nagsagawa ng survey ang MMDA kung saan napansin ng ahensya ang magandang epekto nito sa daloy ng trapiko mula sa pagpapatupad ng nasabing working hour schedule sa mga local government units. Batay sa datos, nasa 47.20% o katumbas ng 223,508 na kabuwang bilang ng mga empleyado ng NGA na gumagamit ng pampublikong sasakyan ay makakaiwas sa rush hour kasama ng mga empleyado ng pribadong sektor. Dahil dito, magsusumite ang ahensya ng ulat at rekomendasyon sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makakuha ng konsensus mula sa Metro Manila LGUs hinggil sa kanilang mga karanasan sa modified working hours. Samantala, inaasahan na matapos ang rekomendasyon sa buwan ng Marso. Kasabay ito ng target na petsa ng pagsisimula ng EDSA rehabilitation. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Balitang pandaigdigan, isang warrant ang ipinatupad pasado alas 10 ng umaga nitong Miyerkules upang hulihin at ikulong si impeached South Korean President Yoon Suk Yeol. Ito'y alinsunod sa pagkwestiyon sa kanyang mali at panandili ang pagpataw ng martial law noong nakaraang taon laban sa banta ng North Korean Communist Forces at pagprotekta sa South Korea mula sa pagbagsak.
Nakadetina na siyo na siyang pinakaunang inarestong nakaupong presidente ng South Korea. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring makatanggap ng maximum na sentensya ng panghabang buhay na pagkakakulong o potensyal na parusang kamatayan. Wagi ang ilang Filipino cyclist na lumahok sa 2025 UCI Thailand Mountain Bike Cup sa Kanchanaburi, Thailand. Nakahakot ng kabuang 5 medalya ang mga atleta kung saan nakikit ni Alexandra Lexi Dormitorio ang gintong medalya para sa kategoryang Women Junior Cross Country. Habang tig-isang pilak na medalya naman ang naiuwi ni Adrian Men's U23 Cross Country Olympic at 30 Manaay sa kategoryang Men's Junior Cross Country Olympic. Samantala, bronze medal naman ang kina John Andre Aguja para sa Men's U23 Cross Country Olympic at Justin Anastasio ng 5th Men's Under-23 Cross Country Olympic. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PNP nagsasagawa ng motu proprio investigation kaugnay ng pagtaboy ng isang sekyu sa isang babae sa labas ng mall. DA posibleng magdeklara ng food security emergency bunsod ng mataas na presyo ng bigas. PBBM pinasisiguro ang magandang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa DOH. PIDEA at BOC nasabat ang mahigit 40 milyong piso na halaga ng cocaine sa NAIA. Higit 100 imahe ng Santo Niño tampok sa 2025 Panaog Exhibit sa Pasay City. At ilang Filipino cyclists humakot ng medalya sa Thailand Mountain Bike Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.